Hi everyone! So ang lesson ko ngayon ay grade 8 Mathematics. Okay, so kung grade 8 kayo ngayon or may mga anak kayo, pamangkin na grade 8, please share this video. So magkakaroon ako ng bagong playlist sa aking FB at sa YouTube na grade 8 Mathematics. So sasabayan ko ang lesson ngayon ng grade 8 kasi meron akong grade 8 na anak eh. So para magiging tulong ko na rin ito sa lahat ng mga grade 8. So sa ibang subject or sa ibang level ng math, meron na rin akong mga playlist. Grade 9 meron na ako, tsaka sa ibang mga senior high sa YouTube. Okay, so start na tayo. Ang first lesson ng grade 8 mathematics ay factoring common trinomial or common monomial. Okay? So meron tayong 6 examples dito. I-try natin ito. So kailangan kapag nagpa-factor tayo ng common monomial ay kailangan ng prior knowledge sa GCF, finding GCF, greatest common factor. Okay? So, ang ginagamit nga pala dito ay yung parang kabaligtaran ng distributive property. Kapag meron tayong AC plus AD, equal yan sa factor out natin yung common na A. So, ilabas natin yung A. So, we have A times quantity C plus D. Okay? So, kapag merong common, nilalabas lang yung common na A. So, tapos, lagyan natin ng parenthesis, we have C plus D, yung natira dito sa dalawang to. Okay, so i-apply natin yan sa examples natin. Okay, so for number 1, we have 8A plus 10A. So, alamin muna natin kung ano ang GCF ng 8 tsaka 10. Anong number ang pwedeng i-divide? Pinakamalaking number na pwedeng i-divide ang 8 tsaka 10. So, ang GCF ng 8 tsaka 10 ay 2. Parehas divisible by 2 ang 8 tsaka 10. So, gawin natin, i-factor natin itong 8. Yung 8, isusulat natin siya ng 2 times 4 and then times A. Okay? So, 8A ay 2 times 4 times A. And then, ito namang 10A squared, sulat natin itong 10 as 2 times 5. Okay? Ang 10 is 2 times 5. Tapos, ang A squared, ibig sabihin yan ay dalawang A. A times A. So, ngayon, i-factor out na natin yung common. Ano yung common dito sa 2 times 4 times A tsaka sa 2 times 5 times A times A? So, parehas silang merong 2. Tapos, sa variable, parehas silang merong A. So, yung common na 2 at A ay ifa-factor out natin, ilalabas natin. Tapos, lagyan lang natin ng parenthesis kung ano yung natira. So, may natira dito sa 2, 4A, nilabas na natin itong may guhit, may natira pang 4. Okay, so sulat natin dito yung 4. Kopyahin yung sign, plus. Ano yung natira dito? Sa pangalawang term natin, nilabas na yung 2 at A, may natira pang 5 tsaka A. So, therefore, 4 plus 5A. So, ito na yung factored form natin. 2A times quantity, 4 plus 5A. Nawala yung isang parenthesis. Okay, so another example. So, let's try number 2. 6n squared minus 9n. So, isip tayo ng factor or number na pwedeng i-divide sa 6 at 9. Pinakamalaking number or yung GCF, greatest common factor ng 6 at 9, that is 3. Pwedeng i-divide parehas ang 6 at 9 sa 3. So, therefore, itong 6, isusulat natin yung 6 as 3 times 2 times n squared, pwede natin isulat yan as n times n. Okay? N squared, n times n. Minus 9n, yung 9, isulat natin yung 9 as 3 times 3 times n. Okay? So ngayon, ano yung common sa kanila? So parehas silang merong 3 at parehas silang merong n. So yung common nila, i-factor out natin. So 3n parehas. So ilabas natin yung 3n, tapos i-enclose natin sa parenthesis yung natira. So we have may 2n pa dito sa first term natin. So we have 2n, kopyahin lang yung sign, minus 3 na lang yung natira dito sa kabila. So 2n minus 3. So ito na yung answer natin. Okay.
So kapag nga pala yung exponent natin ay medyo malaki, pwede na nating hindi i-breakdown yon. Kagaya kasi nitong number 1, a squared, no? So kaya ginawa natin a times a. Number 2, ganun din, n squared, kaya ginawa natin n times n. Pero halimbawa, n to the fifth yan, wag nyo nang isulat lahat yung 5n kasi dadami masyado yung solution. So gagawin natin, ipa-factor out lang natin yung mababang exponent ng variable. So ito n squared, tsaka isa n. Automatic ang ipa-factor out natin yung mababang exponent. Itong n, yung walang exponent, or ibig sabihin yan may 1 na invisible. Okay, so itry natin yan sa number 3. So number 3, we have 15y to the fifth minus 3y squared. So, alamin muna natin ang GCF ng 15 tsaka 3. Anong pinakamalaking number ang pwedeng mag-divide sa 15 tsaka sa 3? Pwede parehas yan i-divide sa 3. Okay, so ito na mismong 3. So itong 15, i-factor natin itong 15 as 5 times 3 para makita agad natin yung parehas silang may 3. Okay? 15, that is 3 times 5. Tapos, yung sa variable, kukuhanin natin itong maliit na exponent, y to the fifth and y squared. So itong y to the fifth, pwedeng isulat yan as y squared times y cubed. Okay? So sinulat ko ng y squared, y cubed kasi may y squared itong kabila. So yun yung mapa-factor out natin. Okay? So just copy the sign minus 3, we have y squared. So ngayon, ano yung common nila? Ano yung common? Parehas silang merong 3. Ayun, parehas may 3. Parehas silang merong y squared. Okay? So i-factor out natin yung common sa kanilang dalawa. So we have 3y squared, lagyan ng parenthesis. Ano yung natira sa first term? May natira pang 5 tsaka y cubed. So sulat lang natin 5y cubed. Copy the sign minus. Paano yan kapag walang natira? 3y squared, nandito na siya, nilabas na parehas. Kapag walang natira, lalagyan natin ng 1. Okay? Kasi kailangan pag dinistribute natin yan, babalik dito sa original. Dito. Babalik dapat dito kapag dinistribute natin, pag minultiply. Okay? So kaya may 1 dito and 1 is the identity element of multiplication. Okay? So ito na yung final answer natin. 3y squared times quantity 5y cubed minus 1. Okay, so another example. So paano naman pag tatluhan na? 32a to the 6 plus 8ab minus 80b squared. So alamin muna natin ang GCF. Sa number muna tayo mag-focus. 32, 8, tsaka 80. So ang technique dyan, ang itatry natin lagi yung pinakamaliit na number sa tatlo. We have 32, 8, tsaka 80. So mapapansin natin, lahat yan divisible dito sa 8. 32 divided by 8, that is 4. 80 divided by 8, that is 10. Okay? So ibig sabihin, dun sa number, ang ifa-factor out na agad natin ay yung 8. Factor out natin yung 8. Okay? So tapos itingnan natin ngayon yung mga variable. So sa una, meron tayong A. Sa pangalawa, meron tayong AB. So, common sa kanila A. Tapos, yung pangatlo, we have B. Kailangan common sa kanilang tatlo. Hindi pwedeng itong dalawa lang, parehas may A. Hindi pwedeng itong dalawa lang, parehas silang may B. Kailangan common sa tatlo. So, ibig sabihin, wala tayong mapa-factor out na variable or letter. Ang pwede lang natin i-factor out ay itong 8. Okay? So, i-enclose na natin sa parenthesis, 8 lang yung na-factor out natin. So, yung another technique, hindi ko na bin-breakdown ng ganito. Yung another technique is i-divide na lang natin ito. 32 divided by 8. That is equal to 4. Kopyahin lang natin yung mga variable dahil wala namang na-factor out na variable. So, we have 4. Copy yung 8 to the 6. Plus, yung 8, di-divide natin sa 8. So, syempre, ang sagot doon ay 1. Pero ang 1, hindi na sinusulat. Ang isulat na lang natin ay itong AB na lang ang isulat natin. Okay? So, 8 divided by 8, 1 na lang yan, hindi na sinusulat. So, AB na lang. Minus 80 divided by 8, that is equal to 10. Kopyahin lang yung B squared. So, ito na yung ating final answer.
8 times quantity 4a to the 6 plus ab minus 10b squared. Okay, so next number, we have 21 m cubed n to the 9 plus 27 m to the 4th n squared plus 12 m cubed n. So tingnan natin yung mga number muna tayo. 21, 27, and 12. Saan pwedeng i-divide? Saan pwedeng i-divide ang 21, 27, at 12? So ang greatest common factor niyan ay 3. Lahat yan pwedeng i-divide sa 3. So ilabas na natin yung 3. Tapos yung letter M naman. Tingnan natin yung letter M. We have M cubed. We have M to the 4th. And another M cubed. Ang ilalabas natin, yung pinakamababang exponent. 3, 4, 3. So ang mababa ay M cubed. So ilalabas natin yung M cubed. Okay? Next ay sa N naman tayo tumingin. N to the 9, N squared, tsaka N. Ano yung pinakamababang exponent? 9, 2, walang exponent, ibig sabihin nun 1. So ito ang i-factor out natin, yung pinakamababang exponent. So we have N. Okay? So ngayon, i-divide na natin each term. Each term, i-divide natin dito sa pinactor out natin. 3m cubed n. Okay? Subtract lang tayo ng exponent dyan. At yung number, i-divide. 21 divided by 3, that is equal to 7. M cubed. M cubed din to. O, di baliwala na yon kasi m cubed divided by m cubed, 1 na yon. So ito, bawasan natin yung exponent. N to the 9 minus n. May invisible na 1 ito. So 9 minus 1, we have n to the 8th power. And then we have plus 27 divided by 3, that is equal to 9. Subtract the exponent, m to the 4th minus m cubed, 4 minus 3, we have m to the 1. Pero yung 1, hindi na natin sinusulat. M na lang. And then we have n squared. Ito ay n, may invisible na 1. N squared, 2 minus 1. So we have n to the 1. Hindi na ulit isusulat yung 1. And then last, we have plus 12 divided by 3. That is equal to 4. M cubed divided by M cubed. O magkaparehas. Pag parehas yan, wala na tayong isusulat. N din ito. So wala na ulit tayong isusulat. Ito na yung final answer natin. So final answer ay 3 M cubed times N. And then quantity 7N to the 8 plus 9MN plus 4. So ito na yung final answer natin. So ngayon, itry nyo naman ang number 6. Comment your answer. Bye!